I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, siyempre sa mga Pilipino sa buong mundo at sa mga Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita nyo guys, yung nakikita ko, nako, marami na naman magtataas ng kilay ito, lalo ng mga buzzer ni Speaker of the House, mga kababayan, mga DDS, manggagalaiti. Ayaw nilang ng ganitong ginagawa ni Speaker eh. Bakit? Nako. Ay nako, nagkaroon po ng groundbreaking mga kababayan, Diyan po sa Quezon City, Quezon Avenue sa Quezon City. Alam nyo, yung mga anti-Marcos, lalo na yung mga dalawang grupo, Dilaw at saka Verde, siyempre guys makikinabang lahat yan, dito sa ginagawa ni Speaker of the House. Ito ang groundbreaking ng cancer center. Wow. Nagtataka kayo kasi bakit ito si Speaker laging inuutusan, di ba, ni Pangulong Marcos Jr. Ikaw na lang ang tumayo bilang ako, di ba? Sabi po ng iba talagang kakaiba ito si Speaker. Mula nung umupo si Pangulong Marcos Jr. lagi po niya yan kabuntot. At ibig ko sabihin, kasama niya lagi kahit sa kanyang state visit. Di ba mga kababayan, hindi ba inyo naiisip na hinuhubog siya ni Pangulong Marcos Jr.? Para siya ang magiging successor niya. Naks naman. Nako, ayaw ng mga anti-Marcos madidinig itong sinasabi ko. Ano naman, di ba? Walang masama kung siya po ang magiging successor ni Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, bihasa ito sa pamumuno. At isa pa, pag ito maging presidente, si Speaker, na siyempre guys, nandyan si Pangulong Marcos Jr. sa likuran niya. Siya talaga ang advisor niya, higit sa lahat. Magtutulungan niyang dalawang yan. Kaysa naman babae, ang iupo nyo, wala namang alam, kundi magpaparinig sa social media. Diba? Nakikita nyo yung nangyayari ngayon? Yung mga alipores nila, ang agenda lang nila doon, para paupuin siya sa Malacanang. Pero hindi po mangyayari yun. Itaga nyo sa bato yan. Mark my word. Pero, dahil dyan, mga kababayan, nako, pinangunahan ni Speaker of the House ang groundbreaking. Siguro napagod ang Pangulo natin. Kaya si Speaker na lang ang kanyang, itinalaga or pinadala para sa groundbreaking ng, sabi po dito, ng Bumbo Radio. Si Speaker Martin Jem Romualdez pinangunahan ng groundbreaking ceremony sa proyekto President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 20 stories ng Philippines Cancer Center sa bahagi ng Quezon City Avenue. Talaga naman, palakpakan naman dyan kayo mga DDS. Huwag yung sabihin, hindi kayo makikinabang. Pero makikinabang kayo naman, di ba? Yan, para po sa lahat yan. Sabi ko na nga ba yung mga project na yan marami makikinabang yan mga besyang. Of course guys. Di ba? Jesus Maria Joseph. Ayan, hoy. Nako. Sabi ko sa inyo, bagong Pilipinas na tayo. Tigil-tigilan nyo yung mga nagrarari-rali. Wala kayong mapapala dyan. At hindi mangyayari yung mga gusto nyo. So kung nakikita nyo guys, kasama din yung mga ibang congressman. Ayan, Nandyan pa po si Secretary Bunuan. So, ito pa, sabi po ng Manila Bulletin. Ayan. Ay, ganun pala yun, Sabi po dito guys, Romualdez members who died of cancer during Philippines Cancer Center groundbreaking. Namatay ang kanyang ama dahil sa cancer. Yan po ang isa sa mga traidor na cancer guys. Nasakit pala. Speaker Martin Romualdez lead on Friday morning, March 8, the groundbreaking of the 3.6 billion Philippine Cancer Center PCC project that tracks accord with him. Wow. Sabi pa dito,
Speaker of the House, Romualdez lead on Friday morning, March 8, the groundbreaking of the 3.6 billion Philippines Cancer Center PCC, a project that struck a chord with him. In a speech at event which took place beside the Philippines Blood Center along Quezon Avenue, Quezon City, Romualdez shared to common Filipinos in the audience that he knew the feelings of losing a loved one to cancer. Oy, tama po yun. Alam ko po ang problema, no? Nang pasyente may cancer, alam ko rin ang sakit ng loob na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Marami akong kaibigan kasama sa trabaho at mga constituents na nasa ganitong sitwasyon. He said, kaya alagaan nyo mga sarili nyo din naman, mga kababayan, ha? I know the problem of the cancer patients. I also know the suffering that their families go through. I have many friends, in English lang talaga, colleagues and constituents who are in this situation. Ako mismo may karanasan dyan dahil mismong tatay ko ay pumanaw na dahil cancer. Dahil sa cancer. The Leyte 1st District Congressman said, I myself, ayan, yung papa niya. In English lang po mga kababayan. Well, actually guys, ganun din po ako, yung papa ko, namatay din po sa cancer. Ayan, at yung mother ko, brain cancer naman yun. Sa papa ko naman, lung cancer. Kaya, mahirap. Ganun talaga. Ayan ang part ng buhay natin. Hindi natin maiwasan kasi, ayan ang sakit no? Talagang namamatay tayo sa mga iba't ibang pamaraan ng, ng buhay. Sakit sa, Pero ang mas matindi ngayon, mga yung mga naghihinaing, yung mga nagbabatikos, yung sakit nila dyan, sakit sa utak. Speaker Romualdez was referring to the late former Leyte Governor Benjamin Kukoy Romualdez. The latter died on cancer on February 12, 2012 at the age of 81. 81 years old. Okay na yan, pwede na mamaalam pag mga ganyang edad, no? Sa bagay guys, no? Lahat naman tayo may time. So, hintayin natin. Kaya nga, habang maaga at bata pa, alagaan natin yung mga sarili natin. Pag umabot tayong mga 80, maghanda-handa na lang tayo, di ba? He was the younger brother of former First Lady Imelda Marcos, widow of the former President Ferdinand Marcos Jr. Kapatid pala ng dating First Lady, bunso pala nila. The speaker pointed out that he also aware of the high cost of hospitalization and treatment of cancer. Hirap humanap ng hospital na abot kaya. Kung ma-hospital man, walang matulungan ang mga kaanak na nagbabantay. Hindi alam kung saan kukuha ng pambayad para sa pampagamot. Parang libre ito speaker. O mababang singil lang, mga kababayan. For sure guys, this is government hospital, cancer center hospital. It's hard to find an affordable hospital if the patient, yes, tinagalog lang, in English lang po mga kababayan. Tama po yun, mahirap talaga. Lalo na po yung mga maralita, yung wala kulang-kulang talaga sa bulsa. Mahirap talaga, no? Ang magkaroon ng sakit ng cancer, pag mayaman ka, walang problema kasi maraming mga chemotherapy, mga pera nila, nagagastos nila lahat doon. Diba? And of course guys, sabi dito, enter the PCC, a planned 20-story. Nako, ang taas nito mga kababayan, 20-story state-of-the-art hospital that will sit on 5,000 square meter. Ay, malaki guys, That inside the blood bank complex in Quezon City. The PCG is envisioned to be a modern teaching and research hospital with its floor focusing on different type of cancers, hepatic, renal, gastrointestinal, mahirap ito magbasa, lungs, breast, women, reproductive organs, skin, and even rare cancers. It will be comprehensive from diagnosis, treatment, research, and patient support. This cancer is designed to be more than just a hospital. It is envisioned as a comprehensive sanctuary for diagnosis, treatment, research, and patient support all under one roof, Speaker Romualdez said. Our goal is to redefine cancer treatment in the Philippines, integrating the latest medical advancement and fostering collaboration amongst
specialists to provide a world-class environment for our patient. Oy, wow. World-class. Siyempre guys, yung mga doktor itatalaga dito, talagang specialist yan. At saka high talaga ang kanilang pinag-aralan. Ika nga, napaka mataas na level ng mga doktor. He revealed that the center also include the housing facilities for relatives of cancer patients who are caring for them. Oh, wow. And for doctors in the provinces who undergo training in the cancer hospital. Agay. The PCG will complete the medical complex built during the first Marcos administration, where specialty hospitals are close to each other. The National Kidney and Transplant Institute, the Philippines Heart Center, the Lung Center, and the Philippines Children's Medical Center. Ayan, Tatak Marcos po yan, Sa mga past administration, wala silang ganyan na mga pinatatayo na malalaking hospital, yung panahon pa ni Pangulong Marcos Sr. Sabi ko sa inyo, pag Marcos ang nakaupo, aasahan nyo po yan, yung mga malalaking establishmentong papatayo katulad ng hospital, marami pa mga mga malalaking university. Ayan, basta Marcos the best among the rest. Ito po yung mismo Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ang mission na pinagtutulungan nating bigyan ng buhay ngayong araw. This is the mission of our President Ferdinand Marcos Jr. This is the mission that we will give life together. Ayan. Yan. O, diba? Yan po ang sinabi ni Speaker. Diba? Itong mga anti-Marcos, malamang. Anong gagawin nila sa social media? Nga. O, diba? Magnganga mga yan at magngangawa-ngawa. Yan ang ugali nila So, ayan. Under the Marcos administration. So, yung nagsasabi dyan sa comment ko na wala daw project si Pangulong Marcos Jr. Oy, bulag ka? Duling ka siguro, no? O kaya banlag. Hindi mo nakikita ang mga project na pinapatayo ni Pangulong Marcos Jr.? Ewan ko ba sa mga ito, ang tatamad nyo mag-research, pero pag yung puon nyo, lagi nyo pinupuri, kahit sabihin mo ang daming anomalya na nangyayari sa kanyang pamumuno. Puring-puri, ginagawang Diyos, grabe, ang tindi. So dahil dyan, mga kababayan, ako'y natutuwa at lagi nating ilalabas dito ang mga magagandang proyekto ng Marcos administration, siyempre kay Speaker. Anong kapalagayan nyo kung tumakbo si Speaker sa pagkapangulo? Well, ako guys, 101% ibubuto ko yan. Tapos, ang magiging vice president niya, si Secretary Gubo, ay patay tayo dyan guys. Mahirap kalabanin itong mga to. Tapos, ang maglalaban, si Inday Garutay at si Aimee Duterte. Ilaglag natin lang mga yan, kahit Marcos loyalist ako, pero laglag natin yung babae na yan. Kasi hindi niya tinutulungan ng kapatid niya Nilalaglag niya Kinukontra niya lahat ng mga polisiya niya Yung polisiya ni Pangulong Marcos Jr. Kinukontra niya, saka makakita ang kapatid na ganun, di ba? Wala akong makikita ang kapatid na ganyan. Oo, mga magkapatid, nagtatampuhan. Pero yung ipakikita mo sa social media, sa buong mundo, na lagi kang disagree sa mga magagandang programa na alam mo naman makikinabang ang lahat, laging kontra. Saan kayo makikita ang ganyang klaseng kapatid? Kung ako guys, naku, bahala ka sa buhay mo kahit hindi tayo mag-uusap ng ilang taon. Problema mo na yun. So yan guys, ang pinaka-latest updates natin, ang 3.6 billion ng Philippine Cancer Hospital, 20 stories po yan, dyan po matatagpuan sa Quezon City. So pag sinabi mo groundbreaking, kasado po na yan, kasadong-kasado, tuloy-tuloy na ang trabaho. Wow. So see you again guys on my next upload video. Bye and baboos. Ano ngayon ang mangyayari sa mga anti-Marcos? Nga. God bless Philippines!